Ginamit niya po itong libro na to, si James Clear, that it's not intended talaga against a church eh. Pero dahil na-incorporate natin yung atomic habit sa paggawa po natin sa kalooban ng Panginoon, naging blessing po ito. 'Di ba? Kaya po, in-encourage ko talaga na basahin po natin ito. Araw-arawin po natin yung atomic habit. Kumbaga, kung ikaw, no, you spend time in browsing Facebook, Reels, TikToks, ano pa, yung Netflix, nakapag-download pa ng mga mahigit 1 oras eh, no? Ayan. So that's the deception of the enemy na hindi mo magawa itong pagbabasa ng atomic habits. Amen? Kaya po, ayun, yung sinasabi po kasi doon, it's not an instant. So you want to be a better. So hindi naman minsan sa 1 year, makikita mo yung result. Kumbaga, pag maging consistent ka at paulit-ulit, doon po natin makikita yung transformation. Amen po ba? Kaya blessing sa atin yung 90 Days Challenge. Sino po dito yung nabibless sa 90 Days Challenge? Kasi nag-form po tayo ng spiritual habits eh. Yun po yung goal natin sa life. Eh yung gusto po ng Lord sa atin yan eh. Na hindi lang tayo mag-grow physically, emotionally, sa trabaho, kundi mas mag-grow po tayo sa spiritual life natin. Pero ang tanong, alam niyo po ba kung ano yung 90 Days Challenge? Baka ginagawa niyo, hindi niyo alam. Alam niyo po ba? Okay, ang tanong, ayan. Alam niyo po ba ang 90 Days Challenge? Diba? Let me be reminded, ang 90 Days Challenge, it's not just about a program. Hindi lang po ito inimpose sa church na may gawin tayo. Hindi. This is a blessing and a revelation from God sa Christ the living hope. Di ba kapag blessing, excited ka? Di ba? Pag alam mo na may blessing, may blessing ka, yung mga nabuntis dito, mga anak ka, 9 months mo yung iningatan eh. So ganun din, pag alam mo yung 90 Days Challenge blessing yan, excited kang gawin. Oh, blessing, magkakasahod na tayo niya, no? Yung mga nagtatrabaho dito kapag mga kinsenas na. Ayan, pinagtrabahuan mo yan eh. Ganun din, blessing ang 90 Days Challenge. Kaya masaya po tayo dapat na nagda 90 Days Challenge. This is not a burden because our love from God in obeying Him, it's not a burden dapat. Kundi it brings joy and satisfaction sa buhay ng bawat Kristiyano. And then this is an anointed strategy. Naka-align po yan sa G12 vision. It's loving God, loving people, winning souls, and making disciples. Kaya po kapag chinek nyo yung booklet, meron po tayong mga challenges doon na evangelism, di ba? Mag-win tayo ng souls. John 3:16, o kapatid, nagja-John 3:16 ka na ba? Amen. Di ba? So, nandun din yung spiritual and numerical growth. Biblical din po yan. Sabi sa Colossians 2:6-7. Sabi po doon, so then, you receive Christ Jesus as Lord. Continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Sa oras bang ito, yung ginagawa po ba natin, nag-give glory sa Panginoon? Does it bring spiritual growth? Yes. Pero kung nagsa-cellphone ka sa kalagitnaan ng service, it doesn't bring spiritual growth. It displeases God. Amen. Because, yung katotohanan, it not just brings joy and love, but it brings correction and transformation. Kasi marahil mga ibang church, ayaw nang nagko-correct gusto blessing lang. Pero ang totoong spiritual growth, nagpapakorek 2 Timothy 3:16-19 kanina, sabi natin. At nagbabago. Di ba? Na kapag tayo na-correct, magsi-cellphone pa rin ako. Yan. Ikuha mo na mayaring service, pamayari itong scroll mo. Di ba? Ganyang utak ang kaaway. And that is a big lie and deception of the enemy. So wala pong matinong Kristiyano, no, yung talagang fully na understood yung salita niya na nagse-cellphone po siya. Amen. Kasi you're out of the presence of God It's not, because yung Facebook, sorry ka pa, yung mga nasa online, if you get distracted, that's not from the Spirit That's from the enemy. And anything that's from the enemy, it's not from the Lord. Diba? And it will not bring spiritual growth. And syempre, kapag nandun yung spiritual growth,
it just follows yung numerical growth. Sabi po yan sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kasi nga po, dahil ginagawa natin yung 90 days challenge diligently, nag-i-invite po tayo. Hindi lang tayo nagsosoul win, kundi nagko-consolidate at nagdi-disciple. Kumbaga kapag pinanganak mo yung bata, iiwan mo na lang ba siya dyan sa tabi-tabi? Hindi, di ba? Kailangan alagaan natin. Kaya nga dito po sa church, hindi lang po tayo tinuturuan ng Lord na mag-soul win, kundi go and make disciples. Di ba? So, ang saya mag-disciple. Yan, no? Kitang-kita po sa ngiti ko. Ayan. Masaya po. I tell you, it's very fulfilling na mag-disciple. Kasi unless that you will not experience it, hindi nyo mararanasan. Meron nga lang mga moments na talagang yung pagod ka, pero that's the challenge. Doon ka mag-grow as si Lord, no, bilang leader niya. Hindi lang parating sa madali, kundi dadaan ka din doon sa paghihirap para doon ma-stretch tayo ng Panginoon. Pagpatuloy ko lamang po, ano po yung 90 days challenge? Sige, aside from spiritual and numerical growth, pakibalik po doon sa previous slide. Ayan, touchscreen ba to? Nagaganon ba? Ayan. So, ayan. So, susunod, it forms godly habits. Kasi, yung mga challenges po ba dito, likha po ba ng tao to? Hindi, di ba? Revelation po yan sa Bible. Yung pagbabasa po ng Bible, automatic. Yung pagpe-pray, ayan. Di ba? So, yung pagpa-fasting, di ano na po tayo? 4 na. Ayan. Di 4 na. Ayan. So, asaya mag-fasting, di ba? Kasi yung fasting is not just about the health. Iba kasi, ay, payat ko pag fasting. Payat daw sila. Hindi. Prayer and fasting yan, kapatid. Prayer and fasting. Na yan, nagpa-fasting tayo, we're dying on our flesh. And then, we live by the Spirit. Tapos nagpe-pray po tayo sa Panginoon. Mas lumalapit po tayo sa presence ng Panginoon pag nagpa-fasting. Hindi po, feasting ha. Hindi po tayo feasting. Fasting po iyon. Para mag-grow deeper ang ating relationship kay Christ. And then, we transform. Yun nga, no, personally, as we transform personally, matatransform yung bawat isa. Yung mga disciple mo at yung buong Christ, the living hope. Ang saya kaya kapag lahat nagna-90 days challenge, di ba? Oo. Ang sayang tignan. Di ka mau-OP. Ayan. Kasi kapag na-OP ka, ayan, sa kaaway yun eh. Di ba? Kaya hindi pa uli ang lahat. Lahat, Kapampangan, no? Lahat. Ayan. Kaya, kung di ka pa nakapag 90 days challenge, sama ka na. Ayan. Day 35 na po tayo, di ba? So, wag mo nang ipabukas-bukas pa. So, ano po ba yung mga top 5 reasons? Sige nga, pag-usapan natin. Kaya hindi nagda-90 days challenge. Yun sa survey. Survey talaga. Number 1, walang oras. Tama ba? Lack of time. Wala ba tayong oras? Meron. Sobra pa nga eh. Kaya ako sinasabihan ko yung mga disciple ko, sige, hindi naman dun sa nagko-compare, sino mas busy sa atin? Ayan. Para ma-encourage lang sila. Kasi mentoring naman mga leaders kong kausap. Sige, sino busy sa atin? Ako, nagtatrabaho ako. Hindi lang isa yung trabaho ko. Ayan. Tapos, pag uwi ko sa bahay, ayan, may mga iba pang ginagawa. Nakapag 90 days po tayo. How about you? It's just a matter on how you manage your time. Sabi nga po dun sa Atomic Habit, meron tayong journal yung table. Titignan mo magsimula sa umaga hanggang gabi. Ano yung ginawa mo? Ano po ba yung ginagawa natin sa araw-araw? At mapapansin mo, merong oras. Intentionality kasi dapat. I'll give you an example. Last 90 days challenge. Admittedly, hindi po ako naging consistent. May mga parts po doon na challenge like devotion, Bible reading. Mga daily po yan Praise God. Lifestyle na po yan Bilang mga Kristiyano, basic na po yan sa atin. But yung Daniel prayer, matagal talaga yan sa akin na parang yung nagre-resist sa Lord. Pwede na ako mag-pray abak. Tapos pwede na ito at may trabaho pa ako. Tapos mag-pray ako, nandun ako sa Assumption, mag-i-angelus na lang ako. Hindi. Kasi nag-i-angelus kami sa Assumption Yun nga yung sampal sa akin, yung mga Assumptionista, nag-i-angelus ako, hindi nagde-Daniel prayer. Pag meron kaming doon, 12
12 p.m. prayer, tas meron pang 3 p.m., tas 6 p.m. Ayan, tatlo. O, Daniel prayer, kaso nga lang, 12, 3, 6 sila. Yan, si Ate Shelos. Assumption ka, di ba, te? Kaya alam niya yon. And yun nga, naging sampal po sa akin yon na yung mga iba, nagagawa nila, yun, yung prayer nila, hindi man sa Lord yun eh. Tayo, yung katotohanan, alam natin. Ang ginawa ko, binigyan ako ng Lord ng wisdom. So ito rin, galing ko lang din sa co-primary ko. Para mas ganaan ako mag-Daniel prayer, gumawa po ako ng prayer list. Nasaan na yun? Sa notes. Para alam ko po yung pagpe-pray ko sa umaga, sa hapon, at saka sa gabi. Glory to God! Pang 35 day ko na consistent sa Daniel. Na dating, as in wala talaga. Merong mga, once in the blue moon, pero praise God. Nakita ko po yung mercy ng Panginoon, yung talagang pagkilos ng Lord. Na kapag talagang decided ka, intentional talaga na maging consistent ka sa paggawa ng 90 Days Challenge, kaya. Amen? Kaya di reason yung oras. Kaya alam nyo po, kapag sa trabaho, makikita na nila ako pag break time. Kasi may break po ako ng 12 to 1:30. Tapos na po ako ng 12:30 eh. Deng Santa Ana rin 12:30, kaya balong-balo ko na rin Santa Ana. Minsan 1 hour la pa mag-pray deng Santa Ana eh. Exceed la pa eh, 30 minutes. Ne? Ayan, shout out sa mga taga Santa Ana dyan. Ayan, support, no? Ayan, alam nyo, makakasama ko. Naka-headset ako, tas nandun ako dun sa pantry. Ay, mag-pray na sir, Rado. So, hindi nakakahiyang mag-pray. Sabi ko silang, gusto mo mag-join? Sasabi ko nga sana sa mga kasama. Kasi nakikita na nila na na-perform na yung habits. Na every time na nakikita na nila ako, ayun, nagpe-pray ako. Kaya po tayo, reason yung oras. Pagkagising ko pa lang, Daniel prayer na. Kasi ako, yung habit ko, pagkagising ko, diretso na sa CR. Hindi kasi ako morning person, hindi pa ako kumakain ng umaga. Tapos, 30 minutes lang po yung preparation ko papuntang school. And para ma-incorporate ko po yung Daniel prayer, dahil 7:30 po yung pasok ko, nagigising ako 6:30. Nagigising po ako ng alarm, nag-a-alarm na po ako ng mga 6:10 para mag-pray. Pagka-alarm, mag-worship na ako, tapos Daniel prayer na po iyon. Then yung devotion ko po, yung gabi pa lang, binasa ko na. Para isusulat na lang po at isisend na lang po sa mga disciple. It's just a matter on how you manage your time. So aliwa itong pa-manage pa. Ayan. Kasi if we want to change by God, we need to do something. Kung wala kang gagawin, walang mangyayari, kapatid. 'Di ba? Kaya nga kanina, it's between yung mga small choices natin sa buhay. Kaya po, hindi reason yung walang oras. Madami tayong oras sa Panginoon. At wag din nating hayaan na kapag yung oras mo, yung tira-tira na lang. Ito yung kaaway, matalino siya. Kasi kapag alam niya sa gabi ka, papatulugin ka na niya. Di ba? Kaya gawin mo na yung mga challenges sa mga pang-umaga, tapos yung hapon, para paggabi, magpipray ka na lang. And yung pangalawa, motivation. Walang gana. Hindi excited. Diba? Mas excited pa sa papanoorin ko rin yung novela. Diba? Oh, ito. Mas excited pa dun sa kakwentuhan. At yun yung kasing update eh. At yun yung chismis. Pero kang Maxwell, 2 minutes niya mo pakiramdaman, halina pa pakiramdaman. Alane po si Benihin na po. Yan, no? Si ate, Benihin na tayo. Pati si David, wala na. Ay, hindi, nandyan pa rin siya. Nasa algorithm na eh. Sa akin din, nasa algorithm na din. Ayan. Pero yun po, no? I pray na magkaroon tayo ng excitement. Kaya may preparation eh, sa 90 days, yung Week of Fire. Yung Week of Fire, praise God po sa mga nakapag-attend. And for those who has not attended, pag-pray po natin na makakuha po tayo ng fire, ng excitement, yung zealousness sa paggawa ng 90 Days Challenge. Admittedly, kahit consistent po ako, may mga moments din po na nararamdaman ko yung, di mo ramdam. Yung Lord, hindi ko maintindihan tong binabasa ko. Hindi naman dapat lang yung kapag feeling mo, dun ka lang magna 90 Days Challenge. O kaya nga that's the challenge eh. In the times na dryness, patuloy ka pa rin susunod sa Panginoon. That's the test. Hindi naman umalis ang Lord eh. Tinitignan ka nga niya how you will respond. Diba? And pangatlo, pagod daw. Pagod ba? Pagod na ba kayo? Mukha ba tong pagod? Mukha ba yung pagod? Yan. Nagna 90 Days Challenge siya, mukha ba pagod yan? Mas lalo pa nga gumandi. Mas lalo pa nga gumapo. All glory to God, di ba? Kaya kitang-kita dun sa video kanina yung pagod, yung mga
Wala, mga puro cellphone. 'Di ba? Pero yung 90 days challenge natin, don't get me wrong, nasa cellphone din po siya sa Facebook. But you must discipline yourself. Ayan, no? Kailangan lang natin disiplinahin yung sarili natin na hindi po mag-scroll sa mga worldly reels or TikToks. Kaya po, may mga problema lang na minsan napapagod po tayo sa stress, sa trabaho. But the Lord will give us strength. Physical po yun eh. But once our spirit has been renewed by God, you will operate in supernatural realm. Pagod ka na in physical, pero dahil ang spirito ng Panginoon ay nasa iyo, papalakasin ka niya. Amen. Not by might, nor by power, but by the Spirit. Then pakiramdam na hindi mo kaya, you're not worthy. 90 days challenge, parang hindi ko kaya. 90 days challenge, ang dami! Tinitignan kasi yung dami eh. Hindi tignan yung kung ano yung kayang gawin ng Panginoon. Nako, Bible reading. Ilang chapter? Apat. Yung dati nga, 10 chapters po eh. Binawasan na nga. 'Di ba? Pero dun sa mga Wattpad, may mga manga, nakakarami eh. Kapatid, maset free ka dyan. Ang hirap minsan. Ang tagal mo na sa church, nagpapadaya ka pa rin sa kaaway. Tandaan mo, yung demonyo, hindi niya dedemonyohin yung kapwa-demonyo. Yung dedemonyohin niya yung mga Kristiyano. 'Di ba? Kaya minsan, may mga demonyo dito eh. Patanggalin na ng Lord. Amen? Tama. Kasi ang Lord, sineset free niya po tayo. Amen. Kaya huwag ka nang magtaka minsan na dedemonyo tayo. Pero tayo po ay napapalaya. Amen. Tayo ay lalaban. Huwag mong hayaan na yung evil magtagumpay. Amen. Kasi may mga temptations. Tama? Kasi ito, weak na eh. Weak ka na. Kaya na nang, sabi, siguro eh, Satanas, agyo na ng sarili na ini. Ini man mag-pray talaga eh. Kita akong masikan mag-pray. Inihingi-deceive ko. Kaya kapatid, kung ikaw ay malakas sa Panginoon, huwag ka na magtaka kung ikaw yung mga mas nakakaranas sa mga matitinding problema. Pero praise God! Ito yung good news. Kasi alam natin kasama natin ang Panginoon. Ma-overcome natin yon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi yun po eh, ako kaya nag-rejoice po ako pag may problema. Tulad po kayo, pag nagpipreach po kami dito sa harapan, hindi po madali ito. Sabi ko nga po kay Pastor Alin, sinabi niya rin po sa akin, para kaming lalagnatin. Nagka-allergies pa nga po ako kagabi. But yung pagsaserve po natin sa Panginoon, hindi po tayo mapipigilan ng kaaway. Kasi naniniwala po tayo na ang Lord gagamitin po tayo ng matindi. And lastly, yung kulang sa support or accountability. Kaya po may mga mentors po tayo. Ayan, mga kaibigan. Kaya po, samahan niyo po yung mga kaibigan niyo na nagda-90 days challenge. So, mga mentors. Mga leaders po dito, Ayan, mga kapwa leader. Leader to leader. Magbago na po tayo. Ayan. I-monitor natin yung mga flux natin. Kaya po, tayo mag-90 days challenge. Pati ikaya ka mag-90 days challenge eh. Mga nasa online dyan. Mag-90 days challenge po So, namomonitor po ba tayo araw-araw? Weekly, meron din, di ba? May weekly task kay Kuya, kay Lord, di ba? Kaya po maging consistent lang. Consistency is the key. At ano po yung mga Christian habits na kailangan nating i-develop in this 90 days challenge? Hindi po yan marami. Sa totoo nga lang, kokonti pa lang yan eh. Dagdagin mo pa, Lord. Ayan, no? Kumbaga, kapag yan, na-incorporate na yan sa buhay mo, naging habit na yan, ano na yan? Automatic na lang yan sa buhay mo. Lalo na yung basic lifestyle, yung Bible reading, di ba te? Ayan, mga primary 12 dito, mga leaders, and even members, lahat po tayo dito. Yung pagbabasa ng Bible, Matthew 4:4 na lang sa atin yan eh. Di ba? Ano yung Matthew 4:4? Man doesn't live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Then Joshua 1:8, devotion. Hindi na dapat struggle po yan sa atin. Parang yung pagkain sa araw-araw, hindi yan struggle. Yung spirit natin nagugutom, pakainin araw-araw. O ito 2 Chronicles 7:14. Ako dito, admittedly, nung after 90 days challenge, medyo naging inconsistent ako eh. Pero this 90 days challenge, ito yung goal ko. After 90 days, consistent pa rin tayo sa 2 Chronicles. Hindi lang yung tayo yung nag-tune in lang. Kaya yung sasabihan na ito po yung mga viewers natin. Pota viewers na lang mo. Prayer warrior, correct tala. Thank you po sa mga, mga watcher. Kasi mga lagay ka rin. Yung mga naka-tune in, mga prayer warriors, nagpe-pray po talaga, ha? Baka naman nanonood lang. Kaya nagko-comment din po tayo dun eh. 'Di ba? Talaga totoo tayo nananalangin sa Panginoon.
Daniel prayer, personal altar natin, 3 times a day po iyan. Ito, Sunday worship, care group. Yung care group, once a week. Kapatid, na-care group ba kayo? Pota na ano yung grupo yung selian mo. Di nga, liwa, uso na ngayon eh. Taras, mamaril tamo. At chuyap, minsan, kahit, di ba? Pero, that's the truth eh. Again, hindi lang naman sa mga Gen Zs, minsan may mga matatanda na rin. Let us not normalize yung mga maling bagay. Na-normalize kasi minsan yung mga mali na tama. So let's put into other context. Isipin mo, di ka pa nakapag-pray, hindi ka pa nakapag-devotion, pero nagagawa mo may mga ibang bagay through social media. Ang masakit pa nga, hindi pa yan nakaka-please sa Panginoon. And you encourage pa yung ibang tao sa church. Diba? So let's accept yung correction. Amen? Na dapat encourage natin yung bawat isa na let's do the 90 days challenge. And then win souls and consolidate. Kanina, nag-tithes and offering po tayo. Fasting. Social media fasting. Hindi po struggle. 3-2-1 niya po yun. 3, child of God. Yung 2 hours po sa mga servant, tas third shepherd. Makikita nyo yung start struggle. Pero once na araw-arawin nyo na lang, minsan nga, hindi ka man nga makakaisang oras sa social media. Pwede naman po tayo mag-social media, basta yung about sa spiritual. Manood po tayo ng mga biblical movies. Yan. Mga preaching, unlimited yan. Pag manonood po tayo ng preaching, wala naman pong restriction kung ilang oras. Pero yung telenovela, manood ka ng Korean novela. Yan. Si Tanggol, nandyan pa rin po ba si Tanggol? Hindi ko na po alam eh. So yun po, monitoring and watching study books, Bible summary. And makakatulong po yung 90 days challenge sa atin sa paghubog po ng ating buong buhay. And it is not just evidence sa spirit. And even in science, panoorin po natin itong video na to. There's a 2190 rule na sinasabi that it will form a habit and a lifestyle for those who do it consistently. What if I told you that in just 21 days you could rewire your brain and change your life? The 2190th rule says that if you commit to something for 21 days, it'll become a habit. Research from Dr. Maxwell Maltz, a plastic surgeon who discovered this pattern, shows that our minds are incredibly adaptable in short periods. However, if you stick with it for an additional 90 days, those new behaviors start to become automatic and deeply embedded into your daily routine. That's why after just over 3 months, you'll be living a new lifestyle without even thinking about it. The key is consistency. The more intentional you are about your actions each day, the easier it becomes to build a new habit. This isn't just about forming a routine, it's about transforming your mindset and setting up long-term success. Start today, and you'll be amazed by the progress you'll make in just a few months. What habit are you committing to for the next 21 days? So this 2190 rules is a famous principle in forming a habit. Kumbaga, yung 21 days para makabuo ka ng habit, and yung 90 days po is, it will bring a lifestyle change. Ganun po siya. Kaya ang galing, 90 days. So it's very scientific din po yung paggawa natin ng 90 days challenge. So sa 25 days na ikaw ay nagpe-pray, ikaw ay nagbabasa ng Bible, might be sa start, struggle. Pero because the consistency is the key. After ng 21 days, kaya meron po tayong mga tracker, Nag-check po ba tayo? Yan, chine-check natin dapat to kasi nakikita nyo kung ano na po yung progress nyo. Kapag nagawa mo na, 35 na tayo. So, sobra na nga. Kapag nakita mo ngayon, yung mga naka-21 na more than, di ba, automatic na lang yung pagbabasa ng Bible. Pag-Daniel prayer, minsan nga, hindi ko na nga iniisip, pag gising ko ng umaga, ay, ano na yung sa katawan ko, diretsyo na yon, nagpe-pray po ako. Because naging habit mo na siya. And magpapatuloy pa rin po tayo hanggang 90 days. At kapag yun po, naging 90 days na, it will integrate na sa ating lifestyle. Kumbaga, hindi na siya challenge. Dahil naging parte na yan ng ating buhay. Kaya papalitan na po natin sa second wave nun. Hindi na siya 90 days challenge. 90 days lifestyle na. Hindi. Kasi hindi na eh. Sa mga nakapag-develop na po ng lifestyle, wala, hindi na siya challenge, di ba? Sasabihin mo na kay pastor, pastor, ito lang, wala pa pong dagdag na. Diba? Di ba? Glory to God. Kasi yun po yung sinasabi dito. Pag lifestyle mo na siya, kumbaga parte na po ng system natin, automatic na po yun. Kaya yung kailangan lang natin,
consistency. Pakisabi sa katabi mo, maging kang consistent. 'Di ba? Kasi kapag consistent ka, no matter what happens, walang reasons, walang excuses, gagawin mo iyon. Kasi nga committed and consistent ka. Introduction pa lamang po iyon. So dahil ako na po tayo dun sa mga pointers natin. And so I want to share to you 6 things. So there are 6 ways to form habits to grow stronger and stronger in this 90 days challenge. So number 1, it's about being consistent. Kanina pa po natin ito naririnig yung word, no? Na consistent and steady. Sabi ng Lord sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Kaya po, kahit maliit lang na progress, tuloy-tuloy lang, kapatid. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang, huwag tayong papa-epekto sa gawa ng kaaway na hindi naman kailangan big effort. Kasi yung 90 days challenge yung nakaraan, yun nga nun, may mga tayo doon, fault part na hindi nagawa, but God sees it na ito, alam ko babawi ito in the next 90 days challenge. Kasi yung transformation is not an overnight. We need to be consistent daily in doing it. And small steps daily, it brings or it creates a strong habits later. Kaya yung mga bawat pagbasa natin ng Bible, yung ba no? 1 chapter a day, 2 or 3, pangunti-unti, hindi mo nakikita, naglulong ka na sa word ng Lord eh. Hanggang nagiging steady na yan sa buhay mo. Na-incorporate na siya. Kaya nga, yung 90 days challenge natin, huwag tayo pa-discourage pag meron po tayong mga na-miss. It's not about perfection. It's about, again, consistency. That once you failed, kailangan mo ulit bumangon. 'Di ba? Kailangan natin magpatuloy. And that time, maging committed na tayo magpatuloy sa Panginoon. Steady lang, kapatid. Steady ka lang. Uuga ka man. Ayan, no? We've been shaken, pero let us put our faith and trust sa Panginoon. Kasi, in reality, merong mga iba kapag may mga na-miss na sila, wala nawawala sila sa momentum. Totoo naman po iyon. Mawawala ka talaga dun sa yung motivation dahil nga may mga ibang tao, they are very perfectionist. But the Lord going to test your reaction. Kasi hindi naman parate, dun sa gusto may mangyayari. Might be, it's a will of the Father na may mga iba talaga na nagkakaroon ng struggle sa paggawa ng 90 Days Challenge. But I believe that after this, unti-unti kayo, or unti-unti po natin, no, na magawa po lahat ito for God's glory at papatibayin po tayo ng Panginoon. Amen. And pangalawa, prioritize God in our habits. So this is a very familiar verse. And marahil nga itong mga tayo nga po na nandito, maging sa online, live verse po nila ito, yung Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin po natin ng Lord bago ang lahat. Tanggalin po natin yung spirit of procrastination, guys. 2026 na. Matagal na po yung procrastination na yan, yung mamaya na. Kaya nga, hindi natin nagagawa completely yung mga habits. Lord, mamaya ka dyan. Mga ganyan, mamaya ka sa akin. Mga ganun-ganun pa tayo, no? Hindi yan mamaya. Ngayon na dapat. Unahin natin si Lord. Kaya nga pagkagising pa lang, let us start our day right by praying. By giving our thanksgiving to our Lord Jesus. Hindi naman pinapangako ng Lord na magiging maganda yung buong araw mo. Pero, because you start your day right, kahit may mga problema, makasalubong mo yung kinaiinisan mo, bibigyan ka ng Lord ng spirit of understanding and self-control, di ba? Kaya nga dapat, i-align natin yung mga habits natin sa will ng Lord. Pagkagising mo, will ba ng Lord na mag-cellphone ka agad, mag-post ka, picture, my day, di ba? So mas in-update mo pa yung ibang tao kaysa in-update mo si Lord. Kaya pag gawin nating daily routine, yung mga prayer, Bible reading, yan kasi po yung una natin daily devotion. Kaya pag inuna po kasi natin si Lord, naging priority po natin siya sa buhay. Promise ng Lord, and all these things shall be added unto you. Proverbs 16:3, commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. So let's align your habits according to His will. Alam ko po, may mga kanya-kanya po tayong gusto. But always the will of the Father
yung masunod po sa atin, sa buhay natin. Just like Jesus, nagkaroon din po siya ng struggle, di ba? O, masakit kayang mapako sa cross, naranasan nyo na po ba? Di ba? Hindi pa. Ayan. Huwag nyo na pong gawin. Nung si Jesus, nag-pray po siya, di ba? Dahil nag-struggle po ang Panginoong Jesus. But because He prayed and asked the Lord Yahweh, our Father, pinakita niya yung kalooban niya. Nagkakaroon lang po kasi minsan ng maling reaction. Kaya para po tayo ay ma-align sa kalooban ng Panginoon, pag may mga nararanasan tayo sa buhay, prayer po yung the best action natin. Luluhod po tayo sa Panginoon. And number 3, discipline our mind and our body. Sabi nga po nung Consays, yung gamot, di pala siya gamot, supplement pala yon. What your body or your mind conceive, the body will achieve. So it's matter in our mind. Mindset, kapatid. 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of power and love and a sound of mind. It is a discipline over our feelings. Alin mo, porke emo feel, ali ka mag-pray. Pag emo feel, ali ka mag-church. Pag eka mo feel, eka mag-care group. We don't live by feelings, we live by faith. Diba? Ba, malungkot ka? Ay, tindihan na ako, my Lord. Puro na lang ba ganon? Naintindihan ka ni Lord? Diba? Ikaw, naintindihan mo ba ang Lord sa nararamdaman niya? Kaya kasi, hindi araw-araw motivated po tayo. Pero yung disiplina, yun po yung magpapa-push forward sa atin sa paggawa ng kanyang kalooban sa 90 Days Challenge. Kaya iwasan natin yung mga laziness and distraction. Kasi yung mood natin, nag-iiba lang yan dahil sa ating nakikita sa kapaligiran. Kaya kung alam mo na mag-iiba yung mood mo sa panonood mo through your phone, Ulysses rule, itago mo muna. O kaya, i-delete mo yung mga apps na pwedeng sumira sa winning streak mo sa 90 Days Challenge. May mga ganun pa tayo. Winning streak king Mobile Legends. Pero kang Lord, sa 90 Days Challenge, hindi siya winning streak. So dapat, panalo tayo dapat sa Lord. Amen? Hindi sa mga linalaro natin. Amen po, mga youth dito. Amen. It's not just about controlling. Kumbaga, transformation yung meron po tayo dito. Iba kasi, masyado naman legalistic ang church. No, this is what the Bible tells us. Kaya hindi dapat yung feelings ang susundin, kundi yung commitment natin sa Panginoon. Ay, kayo feeler. Di nga liwa, feeling ngera la. Diba? Okay lang, hindi naman na-invalid ng Lord yung feeling mo. Kung malungkot ka, the joy of the Lord is our strength. Diba? Kung pagod ka, again, the joy of the Lord is our strength. Alam ng Lord yung mga pangangailangan natin. Alam ng Lord kung ano yung need mo. Kaya disiplinahin lang natin yung ating sarili. Pang-apat, be patient and trust God's timing. Galatians 6:9, and let us not grow weary while doing good. In for due season, we shall reap if we do not lose heart. Wala naman pong instant growth dun sa mga habits po natin dito. Marahil nga yung iba, ginagawa po ito, pero hindi masyado naiintindihan eh. That's normal sa iba po lalo na sa mga bago. Kasi nga, hindi naman po instant ang transformation. Unti-unti po tayong pinabago po ng Panginoon. Kaya wag po rin tayong mag-give up. Yung iba kasi, pag wala sila nakikitang result, stop na. Di po. Dapat wag tayong mag-stop. Wag tayong ma-discourage kapag wala pa pong nangyayari. Kasi parang sa pagtatanim lang yan eh. You need to wait. Kasi yung harvest, matagal talaga. Just trust the process. May panahon po yun. Kasi yung progress, marahil, the progress is slow, but it is happening. May nangyayari. Di mo man nakikita, pero kumikilos ang Lord eh. The progress is slow, but it is happening, kapatid. Baka ikaw na lang hindi nakakakita eh, nagbabago ka na eh. Di ba? Ayan. So nagbabago tayo sa paggawa po ng ating 90 Days Challenge, araw-araw. And through those changes, number 5, we celebrate sa mga small wins natin. Ang saya, di ba? Pag accomplish po tayo. Sino ba dito yung kapag may nagawa po siyang maganda, mag-ice cream ako. Ayan. Kakain ako. Kaso fasting, di ba? Ayan. Kakain po tayo ng ng tokwa. O yan.
Kaso steak yung tokwa. O, social. Steak tokwa. Pwede naman. Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. So, i-celebrate po natin yung mga small wins natin. O yan, sama mo yung mga sa tribe mo. O ito, pang 35 date na tayo. Consistent ka ba? Consistent ka ba? O kung very good sila, o, bigyan ng jacket yan, di ba? O, okay. O di, kumbaga that's the way on how you motivate one another. Di ba? By celebrating sa care group, sa family, o kapag sa mga family dito, yung mga anak natin, mga youth, nagna 90 days challenge ba kayo? O yung mga magulang, o kapag ikaw nakapag 90 days challenge ka, nagagawa mo, ano yung paborito mong ulam? O yung mga ganung bagay. O dadagdagan ko ng 10 piso yung allowance mo. Diba? At least may increase. 10 piso lang, hanap pa mo. Grabe, matuto tayo maging grateful. Yung pera, hindi yan napupulot. Ayan, no? Ayun, no? Nakakaboost kasi yan ng motivation. And yung mga small wins natin today, it will bring big testimony balang araw. Kaya pag napagtagumpayan natin itong 90 days challenge na to, sabi ko nga kay Ate Cathy, matagal nang walang testimony. Ilinya mo na yung mga gustong mag-testimony. So we're not just testifying sa sarili natin o sa kaibigan natin. Share din natin sa congregation. Baka may blessing na po tayo dito sa 90 days challenge. So hindi lang naman po mga material na bagay. Sa akin nga po, yung blessing, yung Daniel prayer, praise God, di na siya naging struggle. And I believe, may paparating pa na mas malaking blessing sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, yung mga small wins na yan, there will be big testimonies sa atin. And last, number 6, let us surround ourselves with godly support. Proverbs 17:27, as iron sharpens iron, so man sharpens the countenance of his friends. Mahal po natin ang bawat isa nandito. Hindi man po tayo magkadugo, but we have been related in our faith in Christ. Hindi po dahil hindi mo siya ka-tribe, hindi mo na siya susuportahan sa paggawa ng 90 days challenge. Sabi nga po sa yung mga makamundong salita, no? Yung, tell me who your friends are and I tell you who you are. Kaya po, yung mga nagna 90 days challenge, alam na alam mo kung sino sila. Mga matitindi yan, di ba? Na nagso-soul win. Yun yung bungay yung soul winning Titindi yan nagpe-pray. Magpalista lang 2 Chronicles. 7:14, hindi yan umaayaw. Di ba? Yung kikita mo yan, nasa Sunday service. O, check na yan, no? Nasa care group. Nasa equipping. O, mamaya yan, excited sila mag-equipping. O, yung mga Destiny Trade dito, kaway-kaway. May gagawin tayo mamaya. Yun, no? Papagurin namin kayo. Papagod. Ayan. Exciting po. Masaya kaya, no? Yung, ang paggawa ng 90 days challenge, yung pagsunod sa Panginoon, hindi boring. No? Yung iba kasi sinasabi, boring naman, hindi. Challenge nga Diba? So, masaya ang gawin yung mga utos ng Panginoon. Ito po, sa 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Let us choose our friends wisely. Minsan dito sa church, gusto nating maging consistent. Samaan mo yung mga consistent sa 90 days. Yung mga i-remind ka, mag-pray na ka ba? Ringaliwa kasi, Kayla pa, mimala pa, judgmental na ka man masyado. Mag 90 days challenge na ako man. Diba? Mag 90 days challenge siya ba? Talaga. Ayan. Pagbisaya mo. Diba? Kasi tayo po dito sa church, we don't condemn. The Holy Spirit convicts. And I pray that the Lord helps us how to encourage one another. Na hindi yung makakasakit sa bawat isa. Kaya pag-pray natin, paano natin encourage ang bawat isa, lalo na yung mga disciple po natin, na mag 90 days challenge. Alam nyo po, siguro yung pinaka number 1, makita nila na yung 90 days challenge, talagang masaya siyang gawin. 'Di ba? Kasi kung ikaw mismo, reklamador ka, complain ka, kaya marami sa iba siguro na hindi nagda 90 days, ganun din nakikita nila sa leader. Kaya tayo dapat pakita natin na masayang sumunod sa Lord. 'Di ba? Amen. Na araw-araw yung 90 days challenge, it brings blessing sa bawat isa. Amen po ba? And as I close, gusto ko lamang pong i-share itong kwento na to. Marami po kasing kwento sa Christ the Living Hope Wala ba kayo doon? So parang sa encounter lang. So meron pong 2 aso. So yung isang aso,
spiritual, it's illustrated as spiritual, yung isa as a carnal. So there's an experiment wherein, yung isang aso, pinapakain siya, at yung isa hindi siya pinapakain. But in the time na, sige nga, paglaban natin itong dalawang aso, sa tingin nyo, sino yung mananalo? Yung pinapakain na aso o yung hindi pinapakain na aso? Siyempre yung pinapakain na aso. The Lord's telling us right now, this is a revelation from God. I asked God in doing the 90 Days Challenge, Lord, bakit kaya minsan hindi namin na-enjoy yung 90 Days Challenge? Sabi po sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite, kabaliktaran po ng sinful nature desires. Alam naman po natin that Spirit wants to do the will of the Father. Bible, reading, doing our devotion. That's the Spirit desire. Spirit desire. Ano ba yung desire ng sinful nature? Facebook. Yan, no? Netflix. Yan, magbakasyon na lang, di mag-church. Di ba? Hindi naman mali yan eh. Pero, yung hindi mo inuuna ang Panginoon over dito sa mga bagay na to, yung mga iba, may bisyo. So that is a sinful desire or carnal desire. And those two forces are constantly fighting to each other. Kaya nga minsan iniisip mo, Lord, magpipray ba ako o hindi? Magpa-fasting ba ako o hindi? Diba? So you are not free to carry out your good. The Lord give me this revelation na kaya hindi natin enjoy minsan because may kasalanan. Na mas pinifeed natin yung sinful desire. Take note, we cannot serve two masters at a time. Kailangan lang po nating mamili between God and the evil. And mas pipiliin po natin sumunod sa Panginoon. Kaya, at this moment, let us pray unto God, evaluate ourselves. Lord, ano po yung mas pinifeed ko sa buhay ko? Yung flesh o yung spirit? That is why the Lord keep telling us, let us die on our flesh. Let us not live by our own selves. Kasi anything that from spirit is from the spirit and flesh is from the flesh. Kaya hindi natin naiintindihan ano yung nais ng Panginoon kasi patuloy tayong lumalakad sa desire ng flesh. Kaya this moment, ayan natin na magutom ang sinful nature. Kapag nagutom yan, anong mangyayari? Matatalo na natin siya. Because mas finit po natin yung spirit natin. Amen.